pa rin po ang balitaktakan dito po sa Kumpletos Recados. Kasama pa rin natin si Attorney Mark. Attorney Mark, kanina pinag-usapan natin, bangkay pa lang, masalimuot na. Diba? Masalimuot na. Pero ano yan eh, ano pa rin yun eh, gaya ng sinabi ko kanina, parang doon matitest yung panindigan mo eh. Tama yan. Panindigan mo bilang asawa, bilang kabit, bilang anak, di ba? Yes, Kung paano mo ipaglaban. Pag ikaw ang nanalo, parang panalo ka na, hindi man mapunta sa iyo yung yaman. Yes, yes. Kasi parang na-justify na, ay, mas mahal ka nung lalaki. Tama yan. Kaysa dito sa legal wife na ito. Di ba? Kaya siguro iniwan yan at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay kasi sira-tuktok niyang babae niya. Pwede Tama, ganon. tama. Mas mahal pa rin niya talaga. Mas mahal niya pa rin yung kanyang kirida. Parang ganon. So actually, yung bangkay kasi wala nang legal personality yan. But yung panindigan lang yung pinaglaban nila. Saka ano eh, ang maiiwan talaga yung mga buhay eh, di ba? Yes, Kung tama paano, yung patay wala nang problema yan. Wala na yan. Patay na yan. Wala eh. na yan. Ano man ang mangyari sa mga buhay, wala na siyang pakialam kasi patay na siya eh. Pero pag nanalo ka sa ano na yun, talagang, di ba? Wala na. Pareho eh. Pag ikaw ay natalo dito, kawawa ka eh. Pag yung babae naman nang natalo, yung kirida, yung third party o yung illegal wife, may magagalit ba sa kanya? Wala, no? Wala eh. Unless may anak sila. May anak siguro or kaibigan, pero general. Wala naman. Wala. Sige. Okay, pinag-uusapan pa rin natin yung bangkay. Pumunta na tayo sa Properties. masalimuot na nagiging cause ng Masakit to. patayan. No? Oo, yung hatian talaga. Hatian ng ari-arian. Ari-arian. Sige. Sige, shoot, go. Ayan. Yung attorney, paano yung kapag ito umpisahan natin dun sa kirida na muna. Di ba kasi minsan meron naman silang naiipon na, naipupundar na. Paano kung namatay si husband at buhay itong si kirida? Paano yun hahatiin? Or Okay. may karapatan ba yung legal na asawa dun sa pag-ipunan nila? Sabi ng batas, pag yung babae at kasi yung lalaki nagsasama bilang mag-asawa, pero they have legal impediments to marry kasi may asawa pala si lalaki. So, yung properties na acquired nila based on their actual contribution. So it means, kailangan i-prove natin na may actual contribution. Iba kasi yung babae at yung lalaki nagsasama bilang mag-asawa, tapos walang legal impediment. Kasi in that case, ang batas na mag-a-apply, common ownership, co-ownership ang tawag doon. It means there's a presumption na equal ang share. Business partner Okay. ba pinag-uusapan natin? Parang attorney? ganon. Equal share and there's a presumption of equal contribution. Equal contribution. Pag walang impediment. Iba kasi sa mag-asawa. Kasi sa mag-asawa, as a rule, bago magpakasal, kailangan may tinatawag na prenuptial agreement. It means it is in writing, kailangan i-agree ninyo kung ano yung property relationship ninyo. Tulad yung nangyari kay Senator Kiko Pangilinan Yes, sa you know. Sharon. Pero si Sharon naman, ang pinoprotektahan niya si Casey. Oh yes. But kailangan before marriage. Okay. Hindi po pwede after marriage. Kasi after marriage, bawal na yan. Bawal na ang any waiver. Okay? It means, pag nag-asawa Kahit na pumayag din yung lalaki or yung Yes, babae. yes, tama yan. Bawal na ang waiver except through a judicial separation of property. It means kailangan ng court order. Hindi po pwede na in Kailangan writing. ng court order. Ganun yan. Okay. And, after magpakasal si babae at si lalaki, lahat ng properties ng lalaki, lahat ng properties ni babae, absolute community of property yan. Lahat. It means properties acquired before marriage, during marriage, and after marriage. Kailangan isang conjugal property. Kung walang prenuptial. Yes, kung walang prenuptial. Except yung mga properties na acquired before marriage if yung isang spouse may legal child, or legitimate child with a former spouse. For example, byudo. May anak siya dati. So in that case, hindi kasama yon. Okay? Hindi kasama sa properties yon. Pangalawa, Ilang percent, attorney? no, lahat ng properties. 100%. 100%. 100% mapupunta doon sa bata. Mapupunta sa ex-wife niya kung buhay pa, Kung patay or na. kung patay na, Yung bata. sa bata at saka sa kanya. Hindi kasama sa conjugal partnership sa pangalawang spouse. Kalahati pa rin. Kalahati pa rin. Kasama ka pa rin sa hatian. Yes, kumbaga. but hindi siya kasama sa absolute community of property with respect to the second spouse. Okay. Pangalawa, yung mga properties which are exclusive and personal, except jewelry. Hindi kasama yan sa conjugal. Bakit naman? Yung mamahal ng mga Oo nga. jewelry. Oh yes, hindi Ano kasama ang yung jewelry. Eh, jewelry lang ni Imelda Marcos. Mahal-mahal. Magkano That's na why yun? ang jewelry kasama yan sa absolute community of properties. Okay, jewelry lang. Oh, eh, dapat pala doon ka mag-invest.
Pero yung mga cellphone, mga TV, yung mga personal use mo lang, yung mga computers, hindi kasama Hindi yon. siya. Pangalawa, yung mga properties na acquired by gratuitous title. When say by gratuitous title, that, Attorney, may nasabi ba bakit hindi kasama ang computers, Computers, oo. ang mga cellphone, at saka TVs. yung mga jewelry? Bakit? kasi personal mo yun eh. Personal use, Kahit kayo na lang yan. doon nag-invest, Oo. Of course, Yung gadgets. kung may agreement kayo na isasama lahat, walang problema. But we are talking here pag walang agreement. Kung walang nakasaad na agreement ninyo na all properties pag exclusive, sa'yo yan, o sa atin lahat, okay yan. Pero kung walang agreement, separate talaga ang exclusive property. Paano kung, kunyari, feeling ko mag-aaway, kunyari ikaw, attorney, si Vien, ang pangalawang asawa mo, Oh, yes. nainis ka sa kanya, na nakilala mo ngayon siya, masama ugali niya, umutot pala siya pag natutulog. Ngayon, ikaw, syempre may mga pera na kayo. Yes, yes. Since ganun yung Naipon batas, na. ibibili mo na lang ng alahas. Pwede ba 'yon? Yes, parang ganon. Kasi ang alahas kasi di absolute lusot ka na. community. Oo. Okay, absolute community. But kailangan, yung mga alahas, kailangan na-acquired nila before the marriage na second wife. Eh kasi wala namang resibo yun. Informer. Yes. Of course, kailangan i-prove yan. But there's a presumption that all properties are acquired during marriage. There Yun is a may presumption pa rin yung batas na May lahat ng presumption. mga after the Covered- marriage is ano ninyo, nakuha nyo yun. Conjugal yan. Ben, bawal ang waiver sa absolute community of property. Bawal yan. Except through a judicial separation of property, then kailangan in public document and it should be registered sa local civil registry kung saan kayo kinasal and kung saan naka-registered ang properties ninyo. Kailangan ipa-register yung isang public document. Ano yung public document, attorney? Jaryo? No, it's a document, parang simple affidavit na lahat mo ng properties Ay, publish pala yung sinasabi ko. lahat po ng properties ninyo, kay lalaki yun, wala ka pakialam. Okay. But kailangan yung documents na yan, ipa-approve sa court through a judicial separation of property. Hindi po Okay. pwede na mag-waive lang. Bawal ang waiver sa Oo nga. sa conjugal partnership of property. Bawal yun. Bawal pala yun. Malinaw. Okay. Paano naman, attorney, dun sa lupa? Okay. May dalawang klase ang style ang law nito. Pag yung lupa namana ni lalaki, galing sa kanyang parents, tapos doon nagpatay sila ng bahay, magkasawa. Yes. So ang tanong, sino ang may-ari ng house and lot? Okay. Sila. Depende yan. Kung Depende? depende pa yan, rin. depende yan. Kasi depende sa value. Pag yung value ng lupa mas mahal kaysa value ng bahay, yung bahay at lupa doon sa lalaki. Wait! Oh, ba't ganun? Oh. Oo, ganon. Bakit? Bakit ay ganun? Okay, ganon. Okay, malinaw. Malinaw yan. Okay, Unfair. ulitin ko yung sinabi ni attorney, ha? Marami Okay, na naman ulit. tataas ang kilay dyan. Okay, pag mas mataas yung value ng bahay, Lupa, kesa dun lupa. sa, Value ng lupa. ng lupa, Lupa, kesa kaysa dun sa sa bahay, the whole property will go to the guy, will go to the lalaki. Yes. Dahil- Why? Okay. Will go to the lalaki subject to the condition na yung lalaki will reimburse yung expenses ng bahay. Okay. Kailangan bayaran ni lalaki yung portion ng bahay. Bakit? Portion. Yun ang sabi ng batas. Okay? But, pag mas mahal ang bahay kesa lupa, then yung lupa na mana ni lalaki sa kanyang parents, yung house and lot, doon sa conjugal dwelling. Doon sa part siya sa conjugal partnership of Hati na. property. So, Pero, bayaran nila ang value ng lupa. Ano Parang yun, may yung kakulangan bentahan ba pala. May mangyayari dyan. bentahan, may Oh. bentahan. So depende sa value ng bahay at saka sa lupa. Sino nang mag-uuri niyan? Ano? Sino So mag- kailangan natin i-assess. So kung magkano ang value ng bahay, of course mas mahal ang bahay ngayon kaysa Oo lupa. nga, oo. Sino Of course. mag-uuri niyan? Pag mas mahal yung bahay kaysa lupa, of course, lahat ng property, the house and lot will be part of the absolute community of property, but kailangan bayaran ang lupa. yung value niya. Yung value. Kung kanino man mapupunta. Kung kanino mapunta. Parang gano'n. Pero ito, attorney, gusto ko lang isingit kasi nabanggit mo kanina, yung lupa, minanan kasi nung husband. Husband. Eh, paano kung yung babae yung nakamana Namana. ng lupa? Same rule. Same din. rule. So, So, depende. pumunta naman sa with- babae. Kasi ang batas nito, kailangan yung lupa o yung bahay, kung sino ang may-ari ng bahay, sino may-ari ng lupa. Kasi pag may-ari ng lupa is one of the spouse. Pero teka muna, sinabi mo kanina, attorney, na kapag walang prenuptial, lahat ng pag-aari nila, pag wala namang kasulatan, automatic, pag-aari ko yung lupa, pag-aari na namin mag-asawa. Except,
pag na-acquire through gratuitous title. Di ba sinabi ko? For example, yung bahay, mana, or donation, so sa'yo lang yan. Oo. So hindi Okay. kasama yung asawa mo. So assuming yung lupa binigay sa'yo ng yung kaibigan, tapos doon kayo nagpatay ng bahay. Okay. So yung Pag binigay sa'yo, sa'yo lang yan. Sa'yo ano lang. ibig sabihin nun? Donation ba? Donation. Papasok yun sa Donation batas? yan. Okay, donation. Kasi Okay. you acquire the property by gratuitous title. Okay. Kasi Pero Ay, pwede minana rin, siya. sinabi ko na, kunyari, ikaw, kaibigan kita, attorney, ipapangalan ko sa ito, ha? Ngayon, ibibigay mo sa akin to as donasyon. Oh, yes, Kasi yes. para, alam mo na, para kahit papano, sure tayo. Oh, yes, tama. Parang nagbibigay tayo. Pwede yan na naman. Okay, di ba? Attorney, sabihin ko sa iyo, ito yung lupa, ibigay mo sa akin to para pagka nagkagipitan, ang turing ng gobyerno rito, donasyon mo sa akin. Donasyon. Yes, parang ganun. Pwede lang. yun. Yes, Pwede yes. pala yun. Yes. Pwede yun. Oo. Kasi exemption Alam niyo yan. na. Exemption yan. Yung lahat ng properties na acquired by gratuitous title. Pag gratuitous title, hindi talaga kasamang asawa. Lahat po ng properties na acquired by gratuitous title, like donation, like mana, hindi kasama. Except pag yung donor may kondisyon. Kailangan ibigay ko itong lupa, but subject to the condition that this property shall be part of a conjugal partnership. Kung wala nakalagay na ganon, exclusive sa'yo yan. Basta through gratuitous title. Okay, You teka. have to be specific pag ganun pala. Parang ang napag-uusapan lang yung lalaki at babae. Paano naman yung mga anak? Yung mga anak. Ano ang hati ng mga anak doon sa minana na lupa ng lalaki na nag-aaway doon sa asawa niya? Ano na yung magiging part niya? Pero bago mo Oh, yes. sagutin yan, attorney, magbe-break na muna tayo, ha? Okay, dyan na muna kayo. Babalik po ang Kompletos Recados.